Kumusta po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid? At muli bumabalik ang inyong abang lingkod upang ipagpatuloy natin ang ating Lands of the Bible series at tayo po ay dadako sa ika-22 yugto ng ating pong series na ito. Sa ating pong pagpapasimula, welcome kayong lahat at tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pasimula. Ama naming Diyos, muli ay nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal at pag-iingat na ibinigay sa bawat isa sa amin. Purihan ang iyong banal na pangalan. Sa oras na ito kami ay magtitipon upang pag-aralan muli ang isang lugar na binanggit sa iyong banal na aklat. Pagpalain mong bawat isa sa amin, sa aming pakikinig, at ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, muli ay tutungo tayo sa ating presentation at gagamit tayo ng ating materials at ating titignan ang ilan sa mga inihanda natin upang ito ay magamit natin sa ating pagtuturo ngayong oras na ito. So mga kapatid, welcome sa ating pong series ng Lands of the Bible. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa Mount Carmel. So alam nating lahat na ang Mount Carmel ay isa sa mga lugar na binanggit sa Lumang Tipan at ito ay kilala dahil kay Prophet Elijah, no? Ito ay nakaugnay kay Prophet Elijah sapagkat meron siyang ginawang kakaiba sa bundok na ito. So dito sa bandang kaliwa ay makikita natin na itong Mount Carmel ay hindi lamang isang lokasyon na bundok, kundi ito ay mahabang bundok. No, magmula dito sa bandang kaliwa ay kinukuha niya ang buong area na yan, ano? Yung buong area ng bundok na yan. So, magmula dito sa Mount Carmel patungong Haifa, no? Yan ay sakop ng bundok ng Carmel. So, ito yung lugar na napuntahan namin sa tuktok ng Mount Carmel. Ito ay yan ang pinakatuktok at makikita ninyo ang nasa paligid niyan, yung tinatawag na the breadbasket of Israel, no? Yung valley na makikita ninyo diyan. So, yan ang mga larawan, no? Isa sa mga larawan na makikita natin dito sa Mount Carmel. So, tingnan natin kung ano ang binabanggit ng banal na kasulatan tungkol sa Mount Carmel. Ito yung larawan na nakita natin sa kaliwa, sa kanan. Ito yung aking nakitang tanawin nung kami ay nasa ibabaw ng bundok ng Carmel. So, ang sabi ng tour guide namin, ito daw ay ang pinagkukunang pagkain ng buong Israel. Dito kumukuha, dito nagtatanim, dito inaani ang lahat ng mga pagkain katulad ng ubas, mga mga gulay, mga mga iba't ibang klase ng prutas dito itinatanim sa lugar na ito sapagkat ang lupa dito ay mayaman at sagana, no? At ano ang kalahagaan ng bundok ng Carmel sa banal na kasulatan? Ito ay halip na isang bundok, gaya ng binanggit natin kanina, ito yung isang mahaba, no? Parang ito ay tulad sa bundok ng Sierra Madre sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Mahaba 'yan, no? Ang bundok ng Sierra Madre. Yan ay maraming mga probinsya sa norte ang sinasakop ng bundok ng Sierra Madre. Ganon din ang bundok ng Carmel ay marami siyang lugar na sinasakop, no? Sa halip na isang bundok, ang bundok ng Carmel ay talagang isang mataas at makahoy na bundok na Tagaytay, no? Sa Biblia, ang bundok Carmel ay kilala bilang ang lugar kung saan naganap ang dramatikong pakikipaglaban ni Propeta Elias sa 850 na paganong propeta ni Baal. No? Imagine, napakarami. Ang ibig sabihin ng Carmel ay ubasan, no? Sa wikang Hebreo, o taniman o hardin. Oh, yan ang ibig sabihin ng Carmel at nagpapakita ng matabang kagandahan ng magagandang dalisdis ng bundok Carmel. So ang bulubunduking Tagaytay ay nagsisimula sa baybayin ng Mediterranean sa hilagang kanlurang bahagi ng Israel sa timog baybayin ng Bay of Acre o ng Ako o ng Acre. Mula doon, ang saklaw ay tumatakbo sa timog silangang pababa sa kapatagan ng Dotan. So ang libis ng Jezreel ay tumatakbo sa hilagang silangan na bahagi ng Tagaytay. Sa pinakamataas na punto nito, ang bundok Carmel ay umaabot sa mahigit na 1,700 talampakan sa itaas ng antas ng dagat, no? So yan ang bundok ng Carmel.
So ganun din, ang larawang ito ay makikita ninyo pag kayo nasa tuktok na ng bundok ng Carmel. Itong um, rebulto o estatwa o isang palatandaan na dito nangyari ang ginawang pagpatay sa mga propeta ni Baal, no? Kaya tinayuan nila ito ng monumento upang alalahanin ang ginawa ni propeta Elijah dito sa bundok ng Carmel. Ang bundok na ito ay nauugnay sa mga propetang sina Eliseo, sila Elijah, Elisha, no, sa aklat ng una at ikalawang hari. Isang banal na lugar ng Kristiyano na batay sa kwento ng propetang si Elias at ang mga himalang ginawa niya sa tuktok ng bundok na ito. Ito rin ay pinaniniwala ang orihinal na lugar ng Carmelite sect ng Katolisismo, no? Dito sila nag-stay at nanatili upang ipalaganap ang pananampalataya ng mga Katoliko, no? Ganun din ang kaya lumaganap din ang pananampalataya dito ng Roman Catholic Church. Ngayon, ang lungsod ng Haifa ay nagwawalis sa mga dalisdis ng Mount Carmel, no? Ay bahagi 'yan eh. Ito ay tahanan ng mga museo at maraming institusyong pangkultura at pangedukasyon. Ang Haifa ay ang ikatlong pinakamalaking lungsod at pinakamahalagang daungan ng Israel. So dito ay makikita natin sa ating kasalukuyang panahon na ang Haifa ay mayroong tinatawag na Navy base, naval base. At kung kung yan tulad sa ibang lugar ng Israel ay ang Haifa ang siyang pinaka-main na lugar ng Navy ng Israel. At sa iba naman ay usually mga army base at sa iba naman ay dito naman sa parte ng norte, sa parte ng Golan Heights ay mga Air Force naman, Air Force base naman sila doon. Pero pagka binabanggit ang salitang Haifa, ito ay tumutungkol sa Navy. Sila ang nagbabantay ng Mediterranean. At pinoprotektahan nila ang lahat ng mga galaw sa sa western part ng Israel, which is the Mediterranean Sea, no? Yan, sila ang mayroong control diyan sa dagat ng Mediterranean. So dito natin makita na walang kumpleto ang pagbisita sa Haifa kung hindi lilibutin ang naibalik na Templar colony, yung Elijah's Cave, no? Nandyan makikita yan, no? Kung saan nagtago o naglagi o tumira si Elijah dito sa parte ng Mount Carmel, Stella Maris Church at saka monastery. Ang Mukara, ito yung aming napuntahang lugar, no, sa taas ng bundok ng Mount Carmel o yung tinatawag na monasteryo ng Carmelite sa lugar ng pakikibaka sa pagitan ng mga saserdote ng Diyos-Diyosang si Baal at ni Propeta Elias, no, binanggit sa unang hari chapter 18 at ganun din sa chapter verses 14 hanggang 17. So ang Technion, katumbas ng Israel ng MIT at ang Museo ng Illegal na Imigrasyon. So yan ang ilan sa mga facts dito na makikita natin dito sa Mount Carmel sa ating kasalukuyang panahon. So ang Mount Carmel ay makikita natin ay kung nasa ilalim kayo, makikita nyo talagang mataas yan, no? Mataas na bundok talagang makikita natin na kapansin-pansin ang bundok ng Carmel ay ang tanawin ng isang kagilagilalas na head-to-head na paghaharap sa pagitan ng mga huwad na propeta ni Baal at Asera at na nag-iisang tunay na Diyos ng Israel. Ang episode ay naganap sa panahon ng isa sa pinakamasamang panahon ng krisis sa Israel sa ilalim ng ng paghahari ni Haring Ahab. Ito ang isang panahon na halos gusto nang mamatay ni Propeta Elias. Sabi niya sa Panginoon nung siya'y tumakas papunta sa Mount Horeb o Mount Sinai, tinanong siya ng Diyos at sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka narito? No, anong ginagawa mo rito? Sabi ng Diyos kay Propeta Elias. Sabi niya, gusto ko nang mamatay, sabi niya. O bakit? Sabi niya ganun. Ng Panginoon Diyos sa kanya. Sapagkat gusto akong patayin ni Reyna Jezebel dahil pinatay ko ang kanyang mga propeta na sumasamba kay Diyos ang Baal, no? Excuse me, ano ang sabi ng Diyos sa kanya?
Sinagot siya na ganito na, anong sinasabi mong ikaw na lamang ang natitirang propeta? Sabi niya, meron pa akong mga hinihanda pa mga propeta maliban sa iyo. At ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, well, yaman na hiniling mo na ikaw ay gusto mo nang mamatay. Bumalik ka uli at i-anoint mo si Jeho na hari at pagkatapos niyan ay pumunta ka sa um, sa inaararong bukid ni Propeta Elisha at tawagin mo siya at habang kayo maglalakad at hintayin mo ang susundo sa iyo. No, kapag ka nakita mo na ang susundo sa iyo ay yun na ang oras na ikaw ay kukunin na kita. Ayun ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya. So yan ang isa sa mga kwento na dumarating sa buhay ni Propeta Elias na isang propeta ngunit nakakaramdam ng discouragement, ng takot, no? Ng kamatayan, no? Nano siya na talagang nagtago, tumakas, no? Dahil wala na siyang mapupuntahan sa Israel dahil sakop na ni Haring Ahab, ano, ang lahat ng mga tao sa buong Israel. So, the only way na makaalis siya sa bansang Israel ay tumakas at patungo sa bundok ng Diyos, which is Mount of Horeb or Mount Sinai, no? So dito natin makikita na upang pasayahin ang kanyang asawang si Jezebel na isang reyna, prinsesa ng Phoenicia o ng modern day Lebanon ngayon, nagtayo si Ahab ng isang altar para kay Baal na Diyos-Diyosan ng mga Canaanites sa tuktok ng bundok ng Carmel, ano? Dito nangyari yan. Si Baal ang paboritong Diyos ni Jezebel sapagkat siya ay isang Kananita o isang babaeng sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal na kinikilala nilang Diyos ng ulan at pananim, no? So sa unang hari, kabanatang 17, talatang 1 hanggang 24, si Elijah na Tishbites, no? Galing sa isang bayan na ang pangalan ay Tishbite, ay pumasok sa kwento bilang isang sugo ng Panginoon, no? Hinarap ng propetang si Elias, si Haring Ahab at hinulaan ng tagtuyot bilang tugon sa di banal na debosyon ni na Ahab at Jezebel kay Baal. Sabi niya, dapat sana'y kay sa tunay na Diyos kayo sumamba. Ang Diyos ng Israel lamang ang dapat ninyong sasambahin. Ngunit, anong ginawa ninyo? No? Winaling bala, binahala ninyo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Nang malapit na ang katapusan ng tagtuyot, sinabi ni Propeta Elijah sa kanila, na upang patunayan na ang Panginoong Diyos ang tanging tunay na Diyos dito sa bansang Israel. Si Elias ay nagmungkahi ng isang paligsahan. Ang sabi niya, sige, kung talagang makapangyarihan ng Diyos-Diyosan yung si Baal, ay hahamunin ko kayo. No? No? At dito ang buong Israel ay tinawag sa bundok ng Carmel upang saksihan ang paghaharap ni Elijah at ng mga huwad na propeta ni na Baal at saka ni Asera na ay binanggit sa unang hari chapter 18 verse 19, no? So pinaunlakan ni Haring Ahab ang hamon ni propeta Elias. Sige. So ang posporo ay magpapakita kung kaninong Diyos ang makapagdadala ng apoy, yung kiskis ng apoy, ay mula sa langit upang sunugin ang kanilang mga handog. 'Di ba? Alam natin ang istorya niyan, 'di ba? Kung babasahin ninyo at napag-aralan ninyo ang kwento ni Propeta Elijah at ng mga propetang ni Baal dito sa bundok ng Carmel. Ang mga propeta ni Baal ay nanalangin sa buong araw at marahas na pinutol ang kanilang mga sarili para makuha ang atensyon ni Baal, no? Na Diyos-Diyosan nila. Ngunit walang sumagot, no? Ayon sa talatang 28-29, no? Ng unang hari, chapter 18, di ba? So, ibig sabihin, kapag walang sumasagot, hindi tunay, no? Ang Diyos, kahit na hindi siya sumasagot on the spot, pagka tumawag ka sa Kanya, later on, makikita mo na ang Diyos ay sumagot sa iyong mga panalangin at daing. Minsan ang Diyos ay hindi sumasagot basta-basta. Minsan ang Diyos ay sumasagot ng on the spot. Depende sa sitwasyon kung ano ang pagkakataon sa iyo na naaayon, ganun ang Panginoong Diyos eh. Binibigyan kanya ng pagkakataon upang maibigay mo yung buong buhay mo sa kanya, buong atensyon mo sa kanya. Ganun ang Diyos.
Kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos ng buong puso mo at ng yung buong kaluluwa mo, ang Diyos ay maninirahan sa puso mo at hindi kanya kailanman iiwanan. No? Ito ay isang malaking pagkakamali ni Haring Saul na iniwanan niya. Tinalikdan niya ang Diyos na lumikha sa kanya, Diyos na naglagay sa kanya bilang hari, di ba? Ganun din si Haring Ahab. Napulyot siya ng pagsamba sa Diyos ang si Baal ng kanyang asawang si Jezebel, no? Bagamat ang Diyos ay hindi niya tayo diniliktahan kung anong gagawin natin, kung hindi nagpapadala ang Diyos ng propeta, o sa panahon natin ngayon wala nang propeta eh. O ayon sa mga ibang mga reliyon, meron pa raw, no? Wala na eh. Kung meron man ay mga bulaang propeta. Sa panahon ngayon, ang Diyos ay naglaan ng mga ministro, tagapangaral, ebanghelista, matanda, mga diakono, mga lingkod na naglilingkod sa iglesia. Yan ang mga iniwanan ng Panginoon sa loob ng iglesia sa panahon natin ngayon. At sila ang nagsisilbing mga lingkod ng Diyos, no? Kaya kapag hindi natin pinakinggan ang kanilang mga pangangaral, ay matutulad tayo sa mga taong ito na binanggit sa Lumang Tipan, no? Ganyan yan yan. Kaya walang perpektong tao, no? Walang matuwid. Sabihin na nating lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Ngunit ang sabi nga ng Panginoon ay pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga pariseyong tagapagturo ng kautusan. Ngunit huwag niyong gagayahin, no? Tutularan ang ginagawa nila. Kunin ninyo ang mabubuting mga bagay, mga mabuting salita na binabanggit nila sa inyo. No? Tunin niyo yun, pero huwag ninyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa sapagkat sila ay mga hipokritong mga tao. No? Ganon itong si Haring Ahab eh. No? Ibig sabihin, sumasamba sa Diyos ng Israel pero hindi buong puso, hindi buong kaluluwa eh. Kumbaga sa ano partial lamang ang ibinibigay niya sa tunay na Diyos. Kung hindi, parang ang mangyayaring 10% sa Diyos, 90% naman kay Baal. Di ba? Ganyan ang sitwasyon ni Haring Ahab. Dahil sa mga impluensya ng asawa niyang si Jezebel. Kaya ipinadala ng Diyos, si Propeta Elijah sa kanya upang manumbalik siya sa Diyos, upang siya'y kaawaan ng Diyos. Bagamat kung ang reyna na hindi sumasamba sa tunay na Diyos ay nagsisi ng kanilang kasalanan at nanumbalik sa Diyos, papatawarin ng Diyos ang kanilang mga pagkakasala at sila'y pagpapalain ng Diyos kahit na sila ay makasalanan, no? Na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung hindi taliktan nila ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at manumbalik sa tunay na Diyos. Ganyan sana ang dapat gawin ng mga taong ito. Ngunit hindi. Ipinaglaban nila at ipinagtulakan nila na ang kanilang maling paniniwala. Kaya dito sa bundok na ito na makikita natin sa bandang kanan, ay diyan ay nangyari ang labanan o ng sabihin nating paghaharap sa pagitan ng mga huwad na propeta ni Baal at ni propeta Elijah. So yan, makita natin ang actual na lugar dito sa bundok ng Carmel. No? So ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga ano pa, ng mga binanggit, no, pagsabit ng gabi ayon sa kwento, ayan ang pinaka ano pa pinaka ibang anggulo ng bundok ng Carmel na pinangyarihan ng paglalaban, no, ng hamunan ng mga propeta ni Baal at ni propeta Elijah, no. Pagsabit ng gabi ay oras na ni Elijah, no? So yung buong maghapon ay oras ng mga propeta ni Baal. Sige, maliwanag eh, di ba? So nung dumating na yung gabi, ayun, oras na ni Elijah, no? Muli niyang itinayo ang wasak na altar ng Diyos na umiiral sa bundok ng Carmel, no? Yung ginawa nilang altar ng Diyos ay ni-revive ni Propeta Elijah. Inilagay niya ang handog sa ibabaw ng kahoy at pagkatapos ay binasa ang buong bagay ng tubig at nanalangin ng malakas, no? Sige, may basa. Talagang hindi pwedeng um, usukan or sindihan ng apoy dahil basa ang wika at panalangin ni Propeta Elijah. Panginoon, no? Yan ang sabi niya, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Kilalanin ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod, no? Isang napaka-amo at napaka-humble na panalangin na dapat nating tularan at
ginawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong utos. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw, Panginoon, ay Diyos at iyong ibinabalik muli ang kanilang mga puso. No? Unang Hari 18:36 hanggang 37. Napakagandang panalangin, di ba? Matapang na panalangin ang ginawa ni Propeta Elijah rito. Sumagot ang Diyos sa isang kamangamanghang pagkapakita ng apoy mula sa langit at tinupok ang handog. Dinidilaan ang nilutong kahoy, gayon din ang bawat patak ng tubig na ibinuhos sa ibabaw ng altar. Kaya naman, si Propeta Elijah ay binansagang ang propeta ng apoy. No? Yan ang ah, terminology na ginagamit kapag binabanggit si Prophet Elijah, ang propeta ng apoy. No? Siya yan eh, pagkakilanlan niya yan. Pati ang mga bato ng altar ay natupok. No? Nagpaterepa ang mga tao at nagsabi, ang Panginoon siya ang Diyos. Ang Panginoon siya ang Diyos. Unang Hari 18:39. Pagkatapos ay inutusan ni Elias ang mga tao na patayin ang 850 na bulaang propeta ayon sa bataas o sa kautusan, Mosaiko, Deuteronomy 13, no? So, ayun na, sinasabi nga sa Pentateuch o sa aklat ng kautusan na sumpain, batuhin, patayin ang lahat ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito, inuutos ni Propeta Elias na gawin ito at patayin ang lahat ng mga propetang ito. Kaya dito nanumbalik ang pagtingin ng mga tao sa tunay na Diyos. Nanumbalik sila, no? Dahil sa isang himala na ginawa ng Diyos sa magitan ni Propeta Elijah. No? Hindi kailanman mananaig ang masama sa kabutihan, no? Hindi kailanman mangyayari yan sapagkat ang Diyos pa rin ang maghahari at mananaig sa bandang huli, no? Hinahayaan pa lamang ng Diyos na sila'y magsisi ng kanilang makasalanan, ngunit kung talagang wala ng pagsisisi ay darating ang paghatol o ang judgment sa kanila. Parang Sodoma at Gomora yan eh. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon sila magsisi pero wala, no? Kaya dumating ang paghatol sa kanila. Ngayon, ang Mount Carmel, ito na naman ang isa sa mga picture na binigay sa atin ng BiblePlaces.com at binibigyan natin ng credit sa kanila. Ito pa yung isa pang na mataas na bulubundukin din ito na dito ginanap ang paglalaban ng mga propeta ni Baal at saka ni propeta Elijah. Tila ginamit ng propetang si Eliseo ang bundok bilang kanyang tahanan, no? So, yan. Kaya nga doon nga sa Haifa, dito rin sa bundok ng Carmel, ay sinasabi nila na merong yungib o kuweba na tinirahan ni Prophet Elijah, no? Na binanggit sa 2 Kings 4:25. No? Kasi nung araw, talagang ang mga tao ay naninirahan sa mga kuweba dahil yan lamang ang pwedeng nilang gawin, no? Na sila ay safe at hindi sila madaling makita ng kanilang mga kaaway, no? Mula noong sinaunang panahon, ang Mount Carmel ay itinuturing na isang banal na lugar at isang simbolo ng kagandahan at pagkamayabong. Sa mga division ng tribo, ng 12 tribo, ang bundok ng Carmel ay bahagi ng teritoryo ng kanluran Manases. Ibinigay ang kalahating tribo ng Manases ang bundok ng Carmel. Yung kalahati naman ay doon sa teritoryo ng Golan Heights. Oh. Yan ang ibinigay sa kanila doon sa east side of Jordan, no, yung kalahati. Kalahati naman dito sa bundok ng Carmel ibinigay. Tulad ng rihon sa itaas ng Galilea, ang Mount Carmel ay tumatanggap ng masaganang pag-ulan noong panahon ng Biblia na nagbubunga ng malago, magandang kagubatan at mayamang damuhan sa mas mababang mga dalisdis na angkop para sa pastulan, no? So, ibig sabihin, talagang magandang lupa, no? At pinuprovide ng Diyos ng ulan upang lalong yumabong at gumanda ang ani ng mga pananim, no? At ang mga hayop ay mabuhay at maging masagana ang buhay ng mga taong naninirahan dito at ganun din ang mga pagkain na inaani sa lugar na ito. Iniugnay ni Propeta Isaias ang maluwalhating pagkapanumbalik ng tinubos na sangkatauhan sa kaningningan ng Carmel. No? Isaiah chapter 35 verse 2. So, dito ipinapakita na ang Diyos ay ang dapat sambahin, no? At wala nang iba. No?
Dito sa bundok ng Carmel ay pinapakita na hindi kailanman magwawagi ang mga Diyos-Diyosan dito sa lupa sapagkat sila ay mga huwad na Diyos. Ang tunay na Diyos lamang ang dapat sambahin. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob o ni Israel. Siya lamang ang dapat sambahin, no? At wala nang iba. Nung dumating ang ating Panginoon Kristo, ay sinabi ng Ama, nung ang ating Panginoon Kristo ay bautismuhan, binautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. At merong tinig na nagsabi, siya ang aking bugtong na anak, no? Siya ang inyong pakinggan, no? Yan ang sinabi ng Ama. Ibig sabihin, ang lahat ng kapamalaan sa langit at lupa ay binigay na sa anak. Ibinigay na sa ating Panginoong Kristo. Kaya nasa sa kanya ang kapangyarihan ngayon, ang kaluwalhatian, ang dapat na pagsamba ay bigay sa kanya, no? Sa espiritu at katotohanan. Sumasa kanya ang Ama kapag sinasamba natin ang ating Panginoong Kristo. Inihambing ni Solomon ang ulo ng kanyang minamahal sa kagandahan at maharlika ng bundok ng Carmel na binanggit sa kanyang awit ni Solomon chapter 7 verse 5. So talagang mayroong kagandahan at maharlika ng bundok na ito, no? Napakaganda ng bundok na ito. At sa sa part 2, kasi part 1 itong ating dinidiscuss ngayon. Sa part 2, ipapakita ko sa inyo ang mga larawang kinuha ko dito sa Mount Carmel. At noong kami ay papakit diyan sa bundok na iyan, ako ay talagang walang hanggang nagpapasalamat sa Diyos sapagkat winiwika ko sa akin sarili ay nung araw, nung ako ay nag-aaral sa seminaryo, no, nung kalagitnaan ng 80s, ay pinag-aaralan lang namin ito sa Bible studies, sa Bible history, no? Si Brother Erastus Sulit ang aming professor sa Bible history, no? So pinag-aaralan namin ito. Pero nung ako'y nandiyon na noong 2018 ay ako'y naglubos na nagkapasalamat sa Diyos na sabi ko nga na hindi lamang ito pinag-aaralan nung araw kung hindi nandito na ako mismo sa lugar na binabanggit ng banal na kasulatan. So ako ay excited na makarating hanggang doon sa itaas. So nung kami makarating na sa itaas ay talaga namang walang hanggang pasasalamat ang aking sinasabi sa aking puso nang makita ko ang tinatawag na Jezreel Valley o yung valley na tinatawag ng mga Hudyo na breadbasket ng Israel, no? So yan ang Mount Carmel, no? So dito ay ito na yung mga pictures na ano no 7:19 na pala ang oras natin dito. So meron ng ano na parang ano na dumating na yung ano at ito nga sabi natin na ito ay part 2 gagawin nating part 2. Doon sa part 2 ay ipapakita natin sa inyo ang mga larawan kasi kung ipapakita ko sa inyo to, aabutin tayo ng isang oras. So dito ko muna ititigil ang ating part 1 ng Mount Carmel at itutuloy ko sa darating na mga araw yung part 2 nito. Kaya para mabigyan natin ng oras ang mga larawan, at iisa-isay natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga nakita natin, ano. So, binigyan natin ng background ng Mount Carmel sa ating part 1 ngayon at bibigyan natin ng pagkakataon ng ating part 2 sa susunod na mga araw. So, mga kapatid, ako muna ay magpapaalam na muna at dito ko muna ititigil ang unang bahagi, no, unang ah, part ng Mount Carmel, no? At nawa ay magising tayo sa katotohanan na huwag nating kalilimutang sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, ano? Kung paanong ipinaglaban ni Propeta Elijah ang nag-iisang Diyos, ay ganun din tayo sa panahon natin ngayon, no? Sa katauhan ng ating Panginoong Kristo ay sumakanya ang Ama, no? At ang winika niya sa John 10:30, no? Ako at ang Ama ay iisa, ang winika ng Panginoong Kristo. So maraming mga pilosopo sa daigdig na binabatikos ang salita ng Panginoon yan. So yan ay hindi na dapat na kundi tanggapin natin ng maluwag sa puso natin sapagkat yan ay nanggaling sa mismong salita ng ating Panginoong Kristo na katotohanan, no? Na siya ay dapat na bigyan natin ng kapurihan at ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Binigay sa Kanya ang kapangyarihan ng lahat ng kapamahalaan. So bakit hindi natin ibigay sa Kanya, no? Sapagkat ang Panginoon Kristo lamang ang gumawa ng pag-ako
ng kasalanan sa buong sanlibutan. Walang makagagawa niyan, no? Once and for all lang 'yan. Kaya wag nating sasabihin sa ating sarili na gusto na nating mamatay. Gusto na, Panginoon Diyos, kunin mo na ako, no? Kasi makikinig ang Diyos sa iyo eh, no? Kaya kanuno ayun nangyari kay Propeta Elias, no? Nakinig ang Diyos sa kanya. Gusto niya nang mamatay. Kaya i-enjoy natin ang buhay natin sa daigdig na ito, no? Tayo ay tinawag ng Diyos upang mangaral ng salita ng Diyos, upang magliwanag na katulad ng liwanag ng mga munting ilawan sa mundong ito, no? Hanggat malakas tayo, may magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. Pagkat dumating na yung takdang oras natin, ay maluwag na sa puso natin na tayo babalik sa pinanggalingan natin. Ang langit ang bayan natin. Ang lupa ay ang ating pansamantalang tirahan. Mga dayuhan tayo rito sa lupa. So kapag tayo kinuha na ng Panginoong Diyos, ay makakapiling niya na tayo magpakailanman. Kaya mga kapatid, no? Sa muling pagkikita at pagpalain tayo ng Diyos sa ating pag-iwaywalay. No? Sa muling pagkikita pa, we will see you again and God bless you all and bye for now.